Ngayon, dumako tayo sa kung paano ang pagtatarbiya sa ating mga anak. Ipinagbadya na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Anfal, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Sabi ng Allah, pag-alaman ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang inyong mga amwal, ang inyong mga kayamanan, ang inyong mga posisyon, kung anuman ang meron kayo na tinataglay inyong kayamanan sa inyong buhay, sa inyong mga salapi, sa inyong mga kayamanan, sabi ng Allah, at ganun din kung anuman ang meron kayo sa inyong mga anak, ang inyong mga anak, ang inyong mga kayamanan, sabi ng Allah, fitnatun. Yan ay fitna. Anong ibig sabihin ng fitna? Parang examination. Parang pagsubok o examination sa bawat isa sa atin. Na kapag binayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, magagamit ba natin ito sa landas ng Allah? Maipapamahagi ba natin ito sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap? Makakatulong ba tayo sa mga balo? Makakatulong ba tayo sa mga ulila, sa mga yatim? Kapag meron tayong mga kayamanan, yan ay examination sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano mo gugulin ang kayamanan na meron ka ngayon. Ganon din ang mga anak natin, sabi ng Allah. Ang mga anak natin ay fitna. Pagsubok sa atin, examination sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung matatarbiya ba natin sila, kung magagabayan ba natin sila tungo sa landas na ikinalulugod ng Allah. Yan ay pagsubok sa atin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. At pag-alaman din natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Allah ay nagbibigay ng gantimpala. At malaki ang pagbibigay ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na magugugol nila ang kanilang kayamanan sa landas o kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa mga tao na magagabayan nila, mapapatnubayan nila ang kanilang mga anak sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'du ahlul ilm, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul walid an waladihi yawm al-qiyamati qabla an yas'al al-walid an waladihi. Katotohanan, sabi ng mga mangilan-ilan sa ating iskolar, sa ating mga ulama, sa araw ng paghuhukom, ang pinakaunang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ang ating mga anak, kundi tayong mga magulang ng ating mga anak. Tayo ang pinakaunang tatanungin ng Allah patungkol sa ating mga anak. Kung paano natin sila tinarbiya. Kung nagabayan natin sila, kung napatnubayan natin sila, kung napangaralan natin sila, kung ano ang relihiyong Islam, kung ano ang kinamulatan nila, kung sino ang Allah, kung sino ang mahal na Propeta Muhammad. Itatanungin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man tanungin ang ating mga anak sa araw ng muling paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom. Bago tanungin ang ating mga anak, ang mauunang tanungin ay ang dalawang magulang. Ganon din na فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ لِلْأَبِّ عَلَى أَبْنَائِهِ حَقًّا فَلِلْإِبْنِ عَلَى أَبِيهِ حَقًّا. Dahil ang mga anak natin, although tayong mga magulang, meron tayong karapatan sa kanila. Maging magalang sa atin ang ating mga anak, karapatan natin sa kanila yun. Alagaan tayo hanggang sa tayo magtanda na, mahina na, alagaan tayo makitungo ng maayos, makisalamuhan ng maayos, yan ay karapatan natin sa ating mga anak. Igalang tayo, irespeto tayo, alagaan tayo, mahalin tayo, karapatan natin yan sa ating mga anak. Ganon din na ang mga anak natin ay may karapatan sa atin at walang iba kundi ang pagtatarbiya sa kanila, na mamulat sila sa Islam, mamulat sila sa sunnah ng mahal na Propeta Muhammad, at mamulat sila sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ankabut verse 8, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Tunay na pinag-utusan namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao na maging mabuti, maging mainam
sa kanyang mga magulang. Yun ang dalil na ang mga anak ay karapatan ng kanilang magulang na maging mabuti sa pakikitungo sa kanilang magulang. At ang dalil naman na tayong mga magulang ay karapatan ng ating mga anak na sila ay gabayan natin, iligtas natin sa kapahamakan, lalong-lalo na sa kapahamakan sa araw ng muling pagkabuhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara," ila akhir al-ayah. Sabi ng Allah, iligtas ninyo kayong mga mananampalataya, ya ayyuhalladhina amanu. Kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo una ang inyong mga sarili. Unang-unang dapat patnubayan mo ay iyong sarili. Kinakailangan imulat mo bilang tatay ang iyong sarili kung ano ang Islam, kung sino ang Allah, kung ano ang sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago mo turuan yung anak mo. Kinakailangan unang-unang turuan mo sa lahat ng ituturo mo sa anak mo ay yung sarili mo. Para makita ng anak mo yung sinasabi mo, yung ginagawa mo, at nakikita niya madali sa kanya na tanggapin kung anuman ang mga pinagsasabi mo sa kanya. Sapagkat tayong mga magulang nakadepende sa atin kung ano ang kahihinatnan ng ating mga anak, kung ano magiging kinabukasan ng ating mga anak, lalong-lalo na sa araw ng muling paghuhukom. Katulad ng sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sabi ng mahal na propeta Muhammad, wala nang ipinapanganak. Lahat, Musliman, Kristiyano, Hudyo, walang ipinapanganak na sanggol, liban na ito ay ipinapanganak na dalisay. O di kaya siya ay pinapanganak na Muslim. Subhanallah. Kaya sa atin, walang binyag. Magkaiba ang akika sa binyag. Mayroong mga Muslim sa atin na kapag tinanong ng mga kapatiran o kababayan nating Kristiyano, kapag may nangyaring akika, ang itinutugon natin, imbis na akika yung sabihin natin, may mga ilan-ilan sa atin na binyag yung sinasabi nila sa akika. Magkaiba ang binyag sa akika. Sapagat idinugtong ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nakadepende sa magulang ng batang isinisilang kung ano ang kahihinatnan niya. Kung ano ang kahihinatnan niya. Kung magiging Yahudi ba siya, kung magiging Kristiyano ba siya, o kung maging Majusi ba siya na sumasamba sa araw. Nakadepende ito sa kanyang magulang. Kaya sa Islam, wala tayong binyag. Kasi ang paniniwala natin sa Islam ay ipinanganak, natural na Muslim ang bagong silang. Natural yan. Tsaka palang magkakaroon ng relihiyon ang bata kung ang kanyang ina, kung ang kanyang ama ay nasa ibang relihiyon. Kaya makikita nyo sa ibang relihiyon meron silang binyag, christening, o di kaya binabautismuhan. Sapagkat doon palang nilalalagyan ng relihiyon yung bata kapag nagbinyag na sila. Doon palang lalagyan ng relihiyon, subhanallah. Pero sa atin sa Islam, pagkapanganak ng bata, Muslim na yan, automatic. Kaya nga, ang tawag sa mga kapatiran natin na mga Kristiyano na pumapasok sa Islam, balik Islam. Kasi ang original na pinanggalingan nila, mula sila sa Islam. Yuladu alal fitra. Sila ay pinanganak ng mga Muslim. Kaya sa atin, tinatawag natin ang mga kapatiran natin na Kristiyano na pumapasok sa Islam bilang balik Islam dahil sila ay dati ng mga Muslim nung sila ay panganak. Naging Kristiyano lang sila, naging Hudyo lang sila, naging Majusi lang sila dahil sa ang mga magulang nila ay ganun din ang kinamulatan. Kaya, mga kapwa kawalipin ng Allah, napakainam sa bawat isa sa atin na tarbiyahin natin, pangaralan natin ang ating mga anak tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, dumako tayo sa kung paano ang pagtatarbiya sa ating mga anak. Ano ang uri ng pagtatarbiya sa ating mga anak? Una dito mga kapwa kawalipin ng Allah.
ikhtiyaru zawja as-salihah waz-zawj as-salih. Kinakailangan bago mo matarbiya yung anak mo, kinakailangan sa pag-aasawa mo pa lang, pumili ka na ng babae na alam mo na mabuti at mapapangalagaan niya yung dangal ng pamilya mo at pati yung mga anak mo. Sa pagpili pa lang ng mapapangasawa mo, piliin mo na yung pinaka-the best. Yung nakikita mo sa kanya na naghihijab, siya ay hindi masyadong gumagala, siya ay mabuting babae. Pagtanong-tanong mo sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa mga kapatiran niya, especially sa mga kapatid niya, sapagkat doon mo malalaman ang tunay na ugali ng tao. Yan ang pinakamainam sa atin mga brother. Kapag may napupusuan tayo, itanong natin sa mga kapitbahay niya kung anong ugali niya. Lagi ba yung naghihijab? Hindi ba yung lumalabas ng bahay na walang hijab? Hindi ba yung nag-aurat? Anong ugali niya sa kanyang magulang? Anong ugali niya sa kanyang mga kapatid? Yan ang pinakaunang pagtatarbiya sa ating mga anak. Dahil kapag nakapili ka ng babae na mabuti, hindi ka na mahihirapang magtarbiya sa iyong anak. Kahit wala ka sa bahay, siya na yung bahala sa inyong mga anak. Sabi ng ating mga ulama, ikhtiyaru az-zawjati as-salihah aw zawj as-salih huwa al-khututul ula lit-tarbiyati as-salima. Ang paghanap, pagpili ng asawa natin ay yan ang pinakaunang pagtatarbiya sa ating mga anak. Yan ang pinakaunang pagtatarbiya sa ating mga anak. Na wala pa yung anak natin ay meron ng tarbiya na nakatanim sa kung saan manggagaling yung tatarbiyahin natin. Yan ang pinakauna. Kinakailangan pumili ka ng babaeng mabuti, o di kaya kung ikaw na sister, pumili ka ng mabuting lalaki. At ang payo ng mahal na Propeta Muhammad sa ating mga lalaki, mga brothers, 4 ang katangian na dapat hanapin ninyo sa babaeng mapapangasawa. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li 4, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Fadhfar bidatid din, taribat yadag. Ang dapat asawahin sa mga babae o inaasawa daw ang babae, sabi ng mahal na Propeta Muhammad, sa 4. Karamihan sa mga tao, ang kanilang pag-aasawa sa babae ay may 4 na dahilan. Una, limaliha. Merong kayamanan yung babae na ito. Medyo may kakayanan sa buhay. Yan ang unang kondisyon ng pag-aasawa ng mga tao. Pinipili nila yung may kayamanan. Pangalawa, wali hasabiha. Pangalawang uri na pinipili ng karamihan sa mga babae ay yung bangsa. Kung ano ang tribo niya. Pinipili nila kung ano ang pinaka magandang tribo o di kaya may pinaka marangal na tribo. At alam natin na walang tribong pinaka marangal. Bagkus ang tribo na marangal ay inna akramakum indallahi atqakum. Kung anong tribo ang napapaloob ang pagkatakot sa Allah, yun ang pinakamarangal na tribo. Hindi Tausug, Maranao, Yakan mo, Tausug, Maguindanao, Iranon. Walang binanggit ang Allah. O di kaya Arab. Walang binanggit ang Allah. Ang binanggit ng Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ang tribo na magkakaroon ng takwa, yun ang pinaka-the best sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pangalawa na hinahanap ng karamihan sa mag-aasawa mula sa ating kalalakihan. Una, may tamok. O di kaya may kayamanan. Pangalawa, wali hasabiha. Merong magandang tribo. Pangatlo, wali jamaliha. Medyo may itsura o may kagandahang taglay ang babae na dapat asawahin mo. Pero alam nyo ang masaklap sa 3 yan. Kapag nakapag-asawa ka ng babaeng mas marami yung kayamanan sa'yo, pagdating ng panahon kung hindi lang dahil sa akin, hindi ka makakarating sa estado mo ngayon. Akong gumastos sa'yo, pinag-aral kita, binayaran ko yung tuition mo, ngayon ganito ka sa akin, susumbatan ka ng babaeng ito na walang pagkatakot sa Allah, na inasawa mo lang dahil sa kanyang kayamanan. Pangalawa, wali hasabiha. Yung kanyang tribo, kung hindi lang dahil sa aking tribo, hindi ka aangat eh. Hindi ka kikilalanin ng mga tao dyan, hindi ka kikilalanin na dato. Subhanallah. Kapag ganyang babae ang inasawa mo, makakarinig at makakarinig ka. Ganon din kapag nag-asawa ka na ang intensyon mo lang ay dahil sa kanyang kagandahan, pagdating ng panahon, kukunot ang kanyang noo. Papangit na din yan. At ang masaklap pa dito, kapag nag-away kayo, nung panahon na dalaga pa ako, napakaganda ko, napakaraming nagkakagusto sa akin, bakit ikaw pa yung naging asawa ko? Subhanallah. Makakarinig ka ng mga pangit na salita sa 3 katangian na ito. Pero, walidiniha.
At yan ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad, fadfar bidatid din. Kapag kayo ay mag-aasawa, sa apat na katangian na yan, piliin nyo ang kanyang pananampalataya. Yung babae na merong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang merong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na babae, na khayrum min alfi rajulin bila quwa, bila taqwa. Ang babae na, isang babae ay mas mainam sa 1,000 na mga lalaki na walang pananampalataya, at ang babaeng yun ay may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyang kainam kapag nakatagpo ka ng babaeng salihah, insyaallah. At patungkol na sa mga sisters natin, kinakailangan, sabi ng mahal na propeta Muhammad, makita sa mga lalaki ang dalawang katangian. Kung kayo ay tatanggap ng mag-aasawa sa inyo, sabi ng mahal na propeta Muhammad, dalawang katangian lang ang pipiliin sa lalaki. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Dalawang katangian ng mga brothers ang dapat pakasalan ng mga sisters. Una, man tardawna dinahu. Kapag nakitaan niyo siya ng pananampalataya sa Islam. Meron siyang pananampalataya sa Islam. Lagi nyo nakikita na nagsasala. Ganon din na laging nakikita kung saan may Islamic symposium, may mga programa patungkol sa Islam. Yan ang unang katangian. Pangalawa, man tardawna dinahu wa khuluquhu, ang kanyang ugali. Ganon din sa mga sisters, payo din sa mga sisters na kapag sila ay may namanhikan sa kanila, ay pagtanong-tanong kung anong klaseng ugali ng lalaki niyan. Dahil marami sa kalalakihan, pasintabi, na mabuti lang sa kanyang tropa, pero pagdating sa asawa, madamot, hindi nagbibigay, hindi nagsusustento. Pagdating sa kanyang anak, wala, hindi siya nagbibigay, kakarampot lang. Pero kapag sa tropa-tropa, subhanallah, lubos na mamahagi ng pera. Kapag pagdating sa anak, gahaman. Pero kapag sa ibang taon, mashallah, napaka mapagbigay. Kaya kinakailangan sa mga sisters, para hindi kayo ma-scam, ay kinakailangan ipagtanong-tanong kung anong klaseng ugali ng lalaki na ito na mag-aasawa sa akin. Kung anong klase sa kanyang magulang, kung anong klase sa kanyang mga kapatid. Ganon din sa mga babae. Parehas lang din yan. Ngunit ang katangian lang na pinipili sa babae, dapat magkaroon ng 4 na katangian, at sa mga lalaki naman 2 katangian dapat ang makita ng mga sisters para tanggapin ang mga lalaking mamamanhikan. Yan ang unang tarbiya na dapat itarbiya natin, ang pagpili sa asawa natin. Bago matarbiya yung mga anak natin, kinakailangan makapili tayo ng mabuting mapapangasawa. Pangalawa, na paraan ng pagdatarbiya sa ating mga anak. Ad-du'a'u bi ayyurzaquhu Allah dhurriyatan salihah. Kinakailangan kapag nagkaasawa na kayo, dapat madalas kang nagdudua. Sa tuwing magsasambayan ka, magsasala ka, kapag nagkaasawa na kayo, kinakailangan sa bawat sujud magdua ka. O di kaya sa lahat ng oras na bakante, na wala kang ginagawa, magdua ka. Hindi lang ang pagdudua sa loob ng sala, o di kaya pagkatapos ng sala. Kahit sa mga wala kang ginagawa, nakahiga ka, nakatagilid, wala kang ginagawa, bakante ang oras mo, magdua ka. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Pinapakinggan ng Allah at tinutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng mga taong nananalangin sa Kanya. Kinakailangan niya na kapag nagkaasawa ka na, lagi mong ipabilang sa iyong dua na Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, biyayaan mo ko ng mabuting anak sa aking asawa, mula sa aking asawa. Lagi mo itong idugtong sa mga panalangin mo. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, biyayaan mo ko ng mabuting anak mula sa aking asawa. Kabilang doon, kapag mag-a-approach ka na sa asawa mo sa gabi at kayo ay magtatalik na, wag mong kakaligtaan yung pagdudua. Kinakailangan nakakapagdua tayo mga kapwa kwalipi ng Allah. Hindi yung wala na tayong malay. Nahimasmasan na lang tayo nung pagtapos natin. Ay, subhanallah, hindi pala ako nakapagdua. Ang pinakamainam, paglinapitan mo na yung asawa mo. Pag meron ka ng intensyon na galawin yung asawa mo, magdua ka. Sapagat sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
law anna ahadakum idha arada an ya'tiya ahlah qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ito ang dua. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitanu ma razaqtana. Ang ibig sabihin niya, Allah, ilayo mo ang syaitan mula sa amin, sa gagawin namin, at ganun din ilayo mo si syaitan sa magiging resulta nitong gagawin namin. Anong sabi ng ating mga ulama? Kapag hindi ka nakapagdua, na ginalaw mo yung asawa mo, nakipagtalik ka sa asawa mo na hindi ka nakapagdua, nawala yung bakod, nawala yung proteksyon mula sa kay syaitan. Masayang masaya si syaitan na pinapanood kayong dalawa. At the worst case, papakialaman ni syaitan yung ginagawa niyo. Subhanallah. At pati na ang magiging resulta o pati na magiging anak niyo na mabubuo sa oras na yan na kayo ay nagsiping ng inyong asawa. Tandaan natin mga kapwa quality ng Allah, itong pagdudua bago natin i-approach ang ating mga asawa, hindi wajib. Pero ito ay sunnah. Na kapag ginawa mo, protected kayo kay syaitan at pati yung anak mo protected kay syaitan. Sabi ng ating mga ulama, specifically kay Ibn Hajar, sabi niya kapag nakalimutan mo magdua, ang mangyayari dyan, maaring may chances na ang anak na mabubuo sa oras na yan na nakipagtalik ka, nagsiping kayo ng asawa mo, yung mabubuo na anak na yan, masama yung ugali. Masama ang ugali. Paglaki. Ganon din, kung hindi magiging masama ang kanyang ugali, merong magiging kapansanan. Dahil walang proteksyon mula kay syaitan. Gagambalain ni syaitan. Yun ang mga worst cases na mangyayari kapag nakalimutan mo magdua sa pag-approach sa ating mga asawa. Kaya kinakailangan, sa tuwing mag-approach tayo sa ating asawa, na magnanais tayo na magkaroon ng anak, liban sa dua natin na ya Allah, biyayaan mo kami na mabuting anak, kinakailangan magdua. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitanu ma razaqtana. O kung hindi mo na kayang i-Arabic, itagalog mo na, imaranaw mo na, imagindano mo na. Ya Allah, ilayo mo sa amin yung syaitan at ganun din ilayo mo yung syaitan sa magiging anak namin, ya Allah. Simple lang, ganun lang kadali. Hindi yung bara-bara ka na, in-approach mo na yung asawa mo na walang pasabi, walang dua. Subhanallah. At ang anak naman na mabubuo dyan, sabi ng ating mga ulama, ay magkakaroon ng barakah kapag ikaw ay nagdua. Magiging successful. Madalas magiging successful yung anak mo. Yung kinabukasan niya ay maganda dahil protected siya sa kasamaan ni syaitan. Naprotektahan mo siya bago mo pa man siya ginawa. Yan ang pinakamainam na dapat nagdudua tayo. At worst cases, yung mga sinabi natin kapag nakalimutan natin yung mga dua na yan. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bilang panghuli mga kapwa quality ng Allah, pinakahuli, marami ito ngunit hindi kaya ng oras natin. Bilang panghuli na dapat pagtatarbiya sa ating mga anak ay ta'alimus salah wa ta'at mundu sigar. Kinakailangan maturuan natin sila sa pagsasala nila. Kinakailangan maturuan natin sila at ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murru awladakum bis salati li sab' wadribuhum 'alayha li 'ashr. Turuan ninyo ang inyong mga anak na magsala sa edad na 7 years old, sabi ng mahal na propeta Muhammad. At kapag sumapit na sila sa 10 years old na hindi pa sila magsasala, paluin niyo na sila. Ngunit hindi ito pagpapalo na may dalang galit. Ang paliwanag ng ating mga ulama, kahalintulad ng pagpapainom ng gamot sa ating mga anak. Ang ating mga anak kapag nagkasakit, pinapainom natin ng mapait na gamot. Sapagat yun yung nakakalunas sa kanila. Ganun din, kinakailangan ang ating mga anak, papaluin natin na walang galit, kundi pagtutuwid sa kanila, pagtatarbiya sa kanila. At ang ating mga ulama, kung kinakailangan na hindi paluin, bigyan mo ng reward. Anong pinakamagandang pagtatarbiya, pag-uutos sa ating mga anak na, anak magsala ka?
Huwag mong sabihin na kapag hindi ka nagsala, papaluin kita. O kapag hindi ka nagsala, hindi ka makakapag-cellphone. Kapag hindi ka magsala, merong masamang mangyayari sa'yo. Hindi ganyan ang dapat. Ang pinakadapat ay encourage mo siya. Bigyan mo ng reward. Anak, kapag magsasambayang ka, bibilang kita ng ice cream. Kapag magbabasa ka ng Quran, bibigyan kita ng laruan, bibilang kita ng laruan. Ganun ang pinakatama. Huwag mong takutin. I-encourage mo para hindi siya lumayo sa ipinag-uutos mo sa kanya. Yan ang pinakamainam na pag-uutos sa ating mga anak kapag sila iutusan natin na magsambayang. Anak, kapag nagsambayang ka, magmumul tayo. Kapag nagbasa ka ng Quran, pag natuto ka, mag-aral ka sa Islam, mag-aral ka sa madrasa, inshallah, bibigyan kita ng ganitong regalo. At inshallah, matutuwa ang ating mga anak. At the same time, hindi lalayo yung loob nila sa atin. Hindi sila matatakot sa atin. Kaya naman mga kapwa ko, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na igawad ng Allah sa atin bilang kanilang mga tatay ang malawak na pangunawa at bigyan tayo ng lakas ng katawan upang sa ganun mapatnubayan natin sila, magabayan natin sila hanggang sa sila ay mamulat sa Islam na kung saan ito lamang ang tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala.